Kaugnay po ng hindi naman pag-iit ng ating gobyerno sa desisyon ng Arbitral Tribunal ukol sa agawan ng teritoryo, makakapanayan po natin si Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Batong Bakal. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali po. Ano po ang reaksyon ninyo sa pahayag na ito ng Pangulo na hindi niya igigiit sa China ang desisyon ng Arbitral Tribunal? Yung dalawang pahayag ngayon ni Pangulo at saka ni Sekretaryo ay nakaka-raise talaga ng concern. No? Malaking problema yon. Kasi parang ang lumalabas ngayon ay tinatanggap ng pamahalaan na pagdating sa issue ng South China Sea, baliwala na ngayon ng rule of law. Parang rule of the jungle na lang. Kung sino lang ang malakas, kung sino ang may poder, yun na lang ang susundin nila. At kahit nasabi ni Secretary Yasay na magpupurso ka ng peaceful means of resolving the dispute. Ang problema dyan, hindi man lang pinanindigan yung prinsipyo na dapat ang resolution na to ay ayon sa international law. Imbes parang tinatanggap na lang nila na dahil may interes ang China, papayag na lang sila na gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. No? Na hindi man lang i-raise yung issue na teka muna. Di ba meron tayong international law, meron tayong international arbitration na nangyari at yung mismong, kunwari, yung mischief risk pa lang, no? Ay clearly sa Pilipinas yan. Pero hindi man lang niya yung isasabihin as a matter of principle. Diba? Parang nakakano talaga, nakasama ng loob din, no? Na ganyan ang nangyayari. Okay, para mas lalo pa kung maintindihan ng ating mga manonood, ano ang magiging implikasyon nito doon sa mga talagang direkta ho na maapektuhan ukol pa rin dito sa pahayag na binanggit nga ho ng Pangulo? Well, unang-una on ourselves, no, sa Pilipinas, yung credibility natin completely suffers. No? Dahil a few years ago, napakalakas, napakaingay natin tungkol sa international law at saka yung rule of law na dapat ang disputes ma-resolve in accordance with principles of law. Ngayon, bigla tayong bumabaliktad. Sasabihin na lang natin na okay, hindi man lang tayo iimik dahil mas malakas ang China dahil nakakatakot ang politika ng China at saka ng United States. No? So unang-una yun yung biktima, yung credibility natin. Pangalawa, yung ating mismong policy, kumbaga, foreign policy is really putting question now. No? Kasi parang wala ng prinsipyo ngayon. Wala ng international law para sa atin, kundi ano na lang talaga, simple power politics na lang. Hindi na natin pinanindigan yung mga pinupush natin dati. No? At pangatlo, yun nga, habang nangyayari yan, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang China ng pagtatayo nitong mga artificial islands nila, pag-strengthen sa kanya, pag-install ng weapon system, na alam naman ng lahat ng military analyst na parang preparatory lang yan para sa mas malakas pa na mga weapon system. No? Sir, what is your reaction? Kasi ang sinasabi nga ng ibang eksperto, parang with this statement by the President, ay he is single-handedly changing the course. Hindi lamang sa ating Pilipinas, kundi doon sa mga karatig bansa natin na natuwa dito sa naging desisyon sana ng Arbitral Tribunal. Pero dahil sa naging pahayag na ito, parang nababaliwala tuloy ang lahat ng efforts noon para maipanalo natin yan. Totoo yun. Kasi nga parang, kumbaga tayo na yung nanguna eh. Tayo yung leading the pack pagdating sa advocacy ng rule of law dito sa South China Sea. Tapos tayo yung biglang atras, complete turnaround. E di syempre, lahat ng ibang bansa na either nag-oobserba sa atin, tinitingnan ko anong mangyayari, o kaya umaasa sa atin na tayo nga yung mangunguna, e di syempre, sasabihin nila, ganun pala, e di wag na lang. Diba? Kanya-kanya na lang tayo na diskarte dito sa China. Kung yung mismong Pilipinas hindi pala niya kayang i-sustain, paano pa tayo? And should we be alarmed also because meron nga sinasabi na itinatayong weapon system daw ang China sa pinag-aagawang teritoryo? Ano daw ang kaya maaaring maging effect nito sa atin dito sa Pilipinas? Malaki epekto niya kasi, for example, yung Subiris na isa doon sa pinakamalaking isang tinayo nila, kitang-kita yan mula sa Pag-asa Island at napakalapit niyan doon sa karamihan ng ating mga positions dun sa South China Sea, no? Sa West Philippine Sea. Kahit ba sabihin mong defensive yung weapons niya, lahat ng ating mga eroplanong papunta sana para mag-resupply sa Pag-asa o kaya yung mga barko natin na umiikot dun sa ating mga isla doon ay within sight of this weapon system. So syempre, dihadong-dihado na tayo, no? As in, pwede silang targetin. Kung sumama ang relations natin with China, hindi tayo siguro makakalapit dun sa isla natin. Dahil ganun, nandun siya sa Subi. Una yan. Pangalawa,
alam naman natin din at alam ng lahat na yung lahat ng facilities doon sa Subi Reef na ngayong well-defended na, yan ay pwedeng tumanggap ng mga offensive weapon system, no? Yung mga pang-invasion talaga, yung mga pang-offensive operations, no? So, hindi na yun talaga mapipigilan natin. Wala talagang pipigil sa China sa pagpapalakas dyan sa artificial island na yan. At hindi man lang tayo ngayon mag-object on the basis of principle. So realistically speaking, sir, ngayong naririnig natin ang pahayag ng mismong Pangulo at ni Secretary Yasay na wala na daw magagawa ang Pilipinas dito sa pagtatayo ng China ng weapon system, ano pa ba ang kailangan gawin ng mga mamamayan para dito sa issue na ito na, of course, lahat naman tayo magiging affected in the end? I think kailangan mag-isip ang lahat ng taong bayan, no? Talaga bang sangayon sila na i-give up na lang natin yung buong West Philippine Sea? Sangayon ba talaga sila na talagang magiging sunod-sunuran na lang tayo sa mga bansang mas malakas sa atin? O hindi? Parang ganun lang kasimple. Realistically, parang sa ngayon, dahil ang kumbaga gobyerno mismo, no, ang nagsasabi na kumbaga ito na wala na tayong magagawa. Ayon kay Secretary Yasay, gano'n na lang ang kumbaga tayo mismo as a nation, what is there to do, sir? Ano pa ba ang pwedeng magawa ng ating bayan? Kasi kung mismo yung government na mismo nagsasabi na ito na, this is it, that's the end. Well, siguro kung talagang ganun decidido ang gobyerno sa ganung klaseng course of action, no, yung taong bayan natin, siguro we'll just have to stand witness. And say na kahit yung sinasabi nga nilang let history be the judge, or let history record that this is the time that we gave up. Anything else, sir, that you want to impart regarding this issue? Siguro ano lang, uulitin ko lang, no? Siguro dapat yung taong bayan talaga mag-isip kung gusto ba talaga nila ito, no? Kung sangayon ba sila sa ganito. Dahil ultimately ang gobyerno dapat ang pakikinggan nila yung taong bayan, no? Hindi yung decision lang ilang tao lang, no? So ganun siguro, kailangan sagutin nila yung tanong, no? At sabihin nila yon sa pamahalaan. Ang sinasabi kasi rin ng gobyerno natin initially, maybe this is a way for us also, di ba, na magkaroon na, wala naman tayong laban sa China. So better be friends with them. What do you say about this, sir? What can you say? Di ba dati meron tayong kasabihan, there should be, peace is not merely the absence of conflict. No, peace should be also attended by justice, di ba? So, yun, siguro ano bang talagang gusto natin? Mapayapa dahil takot tayo, dahil wala tayong magagawa, o mapayapa dahil makatarungan yung na-achieve natin na kapayapaan? Should we be alarmed also with the recent pronouncements na gusto patanggal din ng VFA or para nagkakaroon ng lamat doon sa isang world power tulad ng Amerika, no? Na initially yun yung ating nalalapitan sa mga ganitong usapin, ano? Should we be alarmed na medyo may ganitong conflict? Although sinabi naman din ng ating presidente na of course he is of course willing and hoping, no, na with this new administration kay President-elect Donald Trump ay magiging mas mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Well, ang siguro ang pinaka point of concern dyan may credibility na pa ba tayo? No? Kung ganito tayong pabalik-balik, no? Pabalik-baliktad tayo, no? Kahit pa sino yung presidente ng United States, no? I mean, that should not matter. What should matter is, do we even have a credibility, no, as a nation, given these kinds of decisions? All right. Thank you very much, sir, for your insights at mag-aabang tayo sa mga susunod pang mga magiging hakbang kung meron pa man. Maraming salamat po. Okay, thank you then.